Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga ano ba 'to? Scorpio, okay? Scorpio. Mula October 1 to 15, 2024, pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag niyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Ito magaganda. Magaganda naman to. Don't worry. Kasi mukhang magte-take action yung iba sa inyo para i-grab ang opportunity. Pero yung opportunity ay regarding career, finances, something stable ba? Parang money. Yung mapaglalaanan mo ng security. Dun yung opportunity na darating sa iba sa inyo, baka nga dumating na eh. Kaya lang di pa ginagrab. So whether dumating na to o darating pa lang, mukhang i-grab to agad-agad ng iba sa inyo. O wag nang paghintayin kasi baka sa iba mapunta yung opportunity, sayang. Kasi either dumating na to o darating pa lang eh. Kasi ito, pwedeng darating pa lang. O baka nga dumating na. So again, case to case basis. Pero ang masasabi ko lang, kung may dumating, i-grab na yan. Tulad nito. Saka to, hawak-hawak na. Yung pentacle. I-grab na yan kasi mukhang dyan aasenso yung iba sa inyo. So, alamin natin ano bang klaseng work to. Diba? Para may idea yung iba sa inyo. Either dumating na to o darating pa lang. Ano kayang klaseng work to? Para alam nyo kung tatamaan ba kayo ng reading na to o hindi. Ano to? So, pwedeng work na may kinalaman sa communication. Work na may kinalaman sa pagbigay ng solution. Work na pang matalino. Dahil swords yan eh. So, nirepresent niya ang air sign. Yung kailangan mo ng matinding intelligence ba? O sabihin natin, komplikado. Work na komplikado. Ayan. Eh, magiging komplikado lang naman yan kung mahirap. So, pang matalino nga talaga. Communication, ano pa ba? Kayo yung parang may tawag doon eh, watcher. Nakalimutan ko ba tawag doon? Watcher o keeper. Yung nagbabantay. Nakalimutan ko ba tawag doon? Yung nasa storage. Tapos siya yung nagbubusisi ng mga tawag doon? Mga product, kung gaano karami. Siya yung nagre-receive, yung mga ganong work. Nagre-receive ng, inventory. Siya yung nag-i-inventory. Ayan. Brethren. Yung mga work. O sabihin natin siya yung yung may pagka-critical ba? Yung taga-bosisi ng mga kung ano-ano. Okay, matawag doon. Checker. O, ayan, checker.
Ano pa ba? Wala na maisip ah. Ano pa bang work to? Sabihin natin may kinalaman sa justice. Pwede rin naman. Anything na may kinalaman sa justice, law. Sama na rin natin yun. Yun. Yun na yung mga pwedeng work. Okay? Anyways, punta na tayo dito sa susunod na deck. Oh, sabihin natin ganito. Karma to. Pwede. Fairness, perseverance, compensation, karma yan. Ito, for fairness, compensation. Kabayaran, di ba? So, asaan ang karma? Whether good yan o bad, basta karma. Sabihin naman nating mabibigay sa inyo ang fairness. So, pag sinabing ganon, yung pinagpagura ng iba sa inyo, marireceive nyo rin. Okay? Equal. Walang dugas. Ano pa ba? So, ano pang maiisip ko pag ganyan? May tawag dun eh. Yung sa tax yata yun? Tax return? Withholding tax return ba yun? Nakalimutan ko yung sa tax. Sa bagay, sa ibang company, December yon o November nakukuha. Iba naman, May. Depende sa company nga. Yung tax return. May ganun eh. Tama nga ba? Tax return. Basta ganun. Nung nag-work ako nakakuha ko ng ganun. Pero hindi ko maalala kung yun nga ba yung tax return. Yung specific na term. But anyways, sabihin na lang natin OT. So, syempre, pinagpagura mo naman yun. So, may bayad yung OT. May iba kasi na wala. Diba? Thank you lang. Sa case na to, may bayad naman. O sabihin natin yung pinagpaguran nyo, sulit. Magiging sulit naman kasi magbubunga. Kung naman yung pinagpapaguran nyo. Anyways, punta na tayo dito. Kung masasabi nito. So, sa case na to, babasahin ko na lang. Dahil madali naman itong intindihin. Basic English lang to, saka maikli lang yung sentence. Ayan, wow, ito maganda. Commitment. Commitment is an important factor in building a successful relationship. Commitment daw. Pay attention. Dapat i-prioritize yan. Sa 2 weeks na to, ito time. Let time forget those scores. Let time heal you. Diba? Ganun lang yun. And the boundary. Having sensible boundaries is important. So, isa rin to sa kailangang i-implement para sa iba sa inyo. Sa week na to, boundary. Para hindi kayo mag-take advantage. Ano to? Trust? Ilan na ba to? 3. So, may isa pa. Trust.
You need trust in a relationship for it to thrive. So, tiwala lang. Moment. Think of a special moment that brought you and your partner a lot of joy. Parang memory to So, 5 na to. Anyways, mag-e-end na ako. Goodbye for now.